Sa araw ng kasal namin ng magiging asawa ko, ay may dumating na hindi inaasahang bisita, kaya talagang gulat na gulat ako sa ginawa nito dahil, "Hello Ate Ann, tawagin niyo po akong Mena. Akala ko po ang araw ng kasal ko ang magiging pinakamasayang araw ng buhay ko. Ilang buwan namin iyong pinaghandaan. Hindi man bongga ang kasal namin, masaya na kami dahil ang mahalaga ay magkasama na kami ng taong mahal ko. Alam kong hindi ako gusto ng mama ng magiging asawa ko. Halos 1 taon din niya akong hindi kinausap. Simula pa lang ay tutol na siya sa relasyon namin. Madalas niyang sabihin na hindi ako ang babaeng para sa anak niya. Pero dahil pinaglaban ako ng magiging asawa ko, itinuloy pa rin namin ang kasal. Noong araw na iyon, nagsisimula na ang seremonya at nasa harap na kami ng pare. Akala ko magiging maayos na ang lahat, pero bigla na lang bumukas ang pinto ng simbahan. Paglingon ko, nakita ko ang mama ng magiging asawa ko. Nagulat kaming lahat dahil hindi namin inaasahang pupunta pa siya. Mas lalo akong nanginig nang bigla siyang lumapit sa amin. Sa harap mismo ng pare at ng lahat ng bisita, kumuha siya ng asin at isinaboy niya iyon sa akin. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang gulat at hiya. Habang ginagawa niya iyon, ay malakas niyang sinasabi na ginayuma ko lang daw ang anak niya. Paulit-ulit niyang pinakiusapan ang pari na huwag ituloy ang kasal dahil hindi raw tunay ang pagmamahalan namin at puro kulam lang daw ang dahilan kung bakit ako pinili ng anak niya. Tahimik ang buong simbahan. Lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Gusto ko na lang lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Mabuti na lang at agad siyang inilabas ng ilang kamag-anak. Niyakap ako ng magiging asawa ko at sinabi niyang huwag akong matakot dahil wala nang makakapigil sa kasal namin. Natuloy naman ang kasal at naging mag-asawa kami. Pero hanggang ngayon ay ayaw pa rin sa akin ng biyenan ko. Madalas pa rin niyang tawagan ng asawa ko at pinapauwi sa kanila. Minsan pa nga ay nagpapasabi siyang malapit na raw siyang mamatay kaya kailangan siyang puntahan agad. Pero sa huli, nalalaman na lang namin na wala naman palang nangyari at paraan lang iyon para makausap ang anak niya at kumbinsihin itong hiwalayan ako. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi ko naman siya inagawan ng anak. Ang gusto ko lang ay bumuo ng tahimik at masayang pamilya kasama ang asawa ko. Kaya gusto ko pong itanong sa mga nakikinig at nagbabasa nito, hanggang kailan po ba dapat magtiis ang isang manugang na ayaw tanggapin ng biyenan? At may pag-asa pa po kayang magbago ang tingin niya sa akin balang araw?